Magandang gabi, Mia. Ano ang paliwanag ng PHIVOLCS at bakit tila sunod-sunod itong lindol na nararanasan sa bansa? June, ayon sa PHIVOLCS, sadyang coincidence lamang itong nangyaring magkakasunod na pagyanig sa Cebu at sa La Union na naranasan din sa Baguio. At ito ngang 7.2 magnitude na naranasan din kanina sa may Davao Oriental. Paliwanag ng PHIVOLCS na normal lamang ito dahil mayroon tayong nasa 180 na fault segments at 6 na trenches sa bansa. Kaya naman yung magkakasunod o yung kuminsan ay malakas na pagyanig ay talagang normal na nararanasan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Niliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na hindi related ang mga naunang paglindol sa Cebu at sa La Union na sa 7.4 magnitude na pagyanig ngayon sa Davao Oriental. Paliwanag nito na magkaiba ang pinagmula ng pagyanig ng tatlo. Sa Cebu, Bogo Bay Fault ang pinagmula ng pagyanig sa lugar. Samantalang sa La Union na naramdaman ay Philippine Fault naman ang pinagmulan. Habang Philippine Trench naman ang dahilan ng 7.4 na pagyanig sa Davao Oriental kanina. Sa katunayan din aniya, umabot sa 30 lindol ang naitatala ng PHIVOLCS araw-araw, kaya itinuturing ng normal ang pagyanig sa bansa. Kahit pa ang ilan ay malakas at nararamdaman ng mga tao. Wala po tayong nakikitang pattern. Again, these are all normal activities. The Philippines is very much active tectonically, and there's always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. Wala ring scientific evidence o basis na magagawa ng mapredict ang paparating na lindol. Kaya wala pang paraan para malaman kung masusundan agad ng isa pang malakas na lindol itong magkakasunod na nangyari sa Cebu, La Union at Davao. There's no technology yet as of the moment that can exactly tell us when an earthquake would happen. So kapag may mga tanggap kayo na mga forwarded posts about magkakaroon ng paglindol in the next few days, ay hindi po yan totoo. Kasi po wala pong technology right now that can tell us exactly when an earthquake. Sa pinakahuling ulat ng PHIVOLCS, 7.4 magnitude ang revised calculation ng ahensya magmula sa unang ibinaba nito na 7.6 magnitude. Paliwanag ni PHIVOLCS Director Bacolcol, nasa 125 ang Philippine Seismic Network na pang-monitor ng ahensya. Kaya naman posible rin talaga aniyang magbago ang kanilang monitoring dito. Samantala, nakapagtala naman ng PHIVOLCS ng nasa 220 na aftershocks kung saan 11 rito ang naramdaman. Ang pinakamalakas ay naitala kaninang 11:32 ng umaga na may 5.8 magnitude. Yung maximum na aftershock na pwede nating asahan would be just be magnitude 6.4. But as of now, it's magnitude 5.8. But again, as I mentioned, it's 1 degree lower than the main shock. So we won't be surprised if there's a magnitude 6.4. But sana hindi naaabot sa ganyan. As of 1:43 naman kaninang hapon, kinansela na ng PHIVOLCS ang tsunami warning nito para sa mga lugar na naapektuhan ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao Oriental. June, bunsod naman nito na pagkansela ng PHIVOLCS sa tsunami warning, kaya naman maaari na makabalik sa kanilang mga tahanan ng mga residente na nagsilikas kanina. Pero may paalala pa rin ng PHIVOLCS na maging mapagmatsyag at ang mga residente na lalo na nasa sa tabi ng mga dagat at may tatlo na ibinigay na paalala ang PHIVOLCS para sa mga residente na malapit sa dagat. Una ay yung kung makaranas ng matinding pagyanig at ikalawa yung kung maobserbahan na ang dagat ay nagkaroon ng pagbaba at kung mayroong kakaibang tunog doon sa dagat, isa lamang nila doon na maobserbahan ng mga residente na malapit dito ay kinakailangan ng lumikas. At yan muna ang update mula dito sa may Quezon City. Balik sa YouTube. Oh, Mia, yun namang video sa social media doon sa Mati City kanina sa Davao Oriental, yung dagat, yung tubig sa dagat, umatras. Ano bang senyalis yun ayon sa PHIVOLCS? Kanina, June, naitanong din yan kanina kay Director Bacolcol, yung tungkol nga dyan doon sa mga kumakalat sa social media na mga video tungkol nga sa mga iba't ibang mga parang
nakikita na senyales nitong tsunami o lindol, may paalala pa rin naman dyan ng PHIVOLCS na dapat talaga na ang mga tao na nasa paligid nito ay nakikita yung mga nature sign sa lugar para din makaiwas. Pero yun, nabanggit kanina na natural din talaga na nangyayari yun na bumababa, lalo na kung kanina naranasan na nagkaroon ng pagyanig na 7.4 na magnitude. Pero ito kanina, sinabi ni Director Bacolcol na nasa 30 cm lang naman, kaya hindi siya ganon ka-destructive. Pero bilang pag-iingat na rin sa mga residente doon, kaya nag-anunsyo ng paglikas. Pero ito normal din naman, kaya paalala pa rin sa mga residente na maging maingat at pagmatsyag sa paligid. June. Maraming salamat, Mia Alonzo.